Dahil walang bagong chapter ay binasa ko ulit sa umpisa ang King versus Tiger arc at may mga bagay na nadiskubre. Siksik ito patungkol sa Aztec mythology at kung paano masusing ni reference ni George Morikawa sa kanyang panulat ang arc na ito. Madalas humugot si George Morikawa ng inspirasyon mula sa kasaysayan ng Mexico at mitolohiyang Aztec upang higit pang idiin ang imahe ni Ricardo bilang araw ng featherweight division, ang sentrong pinagmumulan ng liwanag, lakas at takot. Ang pinakamakapangyarihang simbolo na nakakabit kay Ricardo ay si Quetzalcoatl, ang balanggaw na ahas o feathered serpent, isang Diyos ng kaalaman, liwanag at paglikha. Sa mitolohiya, si Quetzalcoatl ay hindi lamang sinasamba dahil sa lakas, kundi dahil sa kanyang perpektong balanse ng karunungan at kapangyarihan. Ngunit tulad ng maraming Diyos, dumaan din siya sa isang alamat ng pagkatalo at pagkawala, isang sandaling yumanig sa buong mundo. Sa bahaging ito, sisiyasatin natin ang mitolohiyang Aztec, ang misteryosong pagkatalo ng Diyos, at kung paano malinaw na sumasalamin ang alamat na ito sa paglalakbay ni Ricardo Martinez sa manga. Mula sa kanyang maladyos na dominasyon hanggang sa posibilidad na balang araw ay may isang mortal na mangahas na hamunin ng mismong araw. Sa mitolohiya, si Quetzalcoatl ay hindi kailanman natalo sa isang karaniwang pisikal na labanan. Sa halip ang kanyang tinatawag na pagkatalo ay bunga ng isang psikolohikal at espiritual na panlilinlang na maingat na isinagawa ng kanyang karibal na Diyos na si Tezcatlipoca, na kilala bilang ang umuusok na salamin. Si Quetzalcoatl ay isang paring hari or priest king na namuhay sa ganap na kadalisayan, walang bisyo, walang kahinaan at walang bahid ng pagkakamali. Ngunit ang kanyang karibal na Diyos na si Tezcatlipoca, na puno ng inggit sa kanyang pagiging perpekto, ay gumamit ng isang tusong sandata, isang salamin. Sa unang pagkakataon, nasilayan ni Quetzalcoatl ang sarili niyang mukha. At sa simpleng pagtinging iyon, napagtanto niya ang isang nakakatakot na katotohanan: siya ay hindi ganap na Diyos. Siya ay may laman at dugo, may takot at may hangganan. Ang pagkabatid na ito ang unang bitak sa kanyang pagkadiyos. Hindi pa roon nagtapos ang plano ni Tezcatlipoca. Nilinlang niya si Quetzalcoatl na uminom ng pulque, isang nakalalasing na inumin. Sa kanyang kalasingan, napabayaan ni Quetzalcoatl ang kanyang mga tungkulin bilang banal na pinuno at gumawa ng mga kilos na nagdulot sa kanya ng matinding kahihiyan. Para sa isang Diyos na kumakatawan sa kadalisayan, ang pagkakamaling ito ay mas masakit pa sa anumang sugat sa digmaan. Dahil sa matinding guilt at kahihiyan sa kanyang mga makataong pagkukulang, pinili ni Quetzalcoatl ang sariling kaparusahan. Sa ilang bersyon ng alamat, isinunog niya ang sarili, at sa ibang bersyon naman, tumakas siya sakay ng isang bangkang gawa sa mga ahas, palayo sa kanyang kaharian. Ngunit may iniwang pangako: balang araw, siya ay babalik. Si Ricardo Martinez ay nasa parehong pedestal ni Quetzalcoatl, isang figurang tila hindi maaabot at simbolo ng ganap na perpeksyon. Ngunit sa ilalim ng kanyang malamig at eksaktong estilo, unti-unting ipinapakita sa istorya ang kanyang panloob na tunggalian. Kung natalo si Quetzalcoatl nang makita niya ang sarili niyang refleksyon, si Ricardo naman ay obsessed sa paghahanap ng sarili niyang salamin sa loob ng ring. Sa loob ng maraming dekada, naging perpekto siya. Walang makabasag, walang makapantay. Ngunit kapalit nito ay isang malalim na kalungkutan. Hindi niya hinahanap ang panalo. Hinahanap niya ang isang kalabang makapapakita sa kanya kung sino talaga siya bilang tao. Isang Tezcatlipoca na magsisilbing salamin ng kanyang pagkatao. May dalawang mukha si Ricardo Martinez, ang siyentipikong kampeon, ang kalmado, elegante at halos banal na balanggaw na ahas na nangingibabaw gamit ang purong teknikal na kahusayan.
Sa aking palagay ay ito ang totoong halimaw or monster side ni Ricardo. Tandaan natin ayon sa pananaw ni Takamura ang halimaw ay gagawin ang lahat para manalo. Ang perfect style ni Ricardo ang perpektong analogo nito. Ang ikalawa ang primitibong estilo, ang El Diablo. Ang kanyang orihinal, marahas at mabangis na anyo. Ito ang kanyang laman at dugo, ang human side. Ang bahagi ng kanyang sarili na pilit niyang ikinukubli at siyang kinaharap ni Quetzalcoatl sa alamat. Ang pinakamatinding takot ni Ricardo ay hindi ang mawala ng titulo. Ito ay ang magretiro nang hindi kailanman nalalaman kung siya ba ay tunay na Diyos o isang tao lamang na napakahusay manakit ng kalaban. Kung susundan ni Morikawa ang mitolohiya ni Quetzalcoatl, ang magiging pagkatalo ni Ricardo ay hindi dahil sa kakulangan ng galing, kundi dahil sa isang sandali ng pagiging tao. Upang maunawaan kung paano posibleng matatalo ni Naipo o Sendo ang maladiyos na si Ricardo Martinez, kailangan muna nating tingnan ang mga natatanging katangian ni Tezcatlipoca, ang Diyos ng gabi, ng jaguar, at ng tinaguriang smoking mirror. Sa mitolohiya, hindi gumamit si Tezcatlipoca ng espada upang talunin si Quetzalcoatl. Sa halip ay gumamit siya ng salamin upang ipakita sa Diyos ang sarili niyang pagiging makatao. At dito papasok ang simbolismo. Sina Sendo at Ipo ang kumakatawan sa dalawang magkaibang panig ng iisang salamin. Sa mitolohiyang Aztec ang jaguar, ang espiritong hayop ni Tezcatlipoca. Si Sendo ang pinakaangkop na kumatawan sa papel na ito dahil ang buo niyang identity sa boxing ay nakabatay sa pagiging The Tiger, ang pinakamalapit na katumbas ng isang mabangis na pusa sa Japan at sa modernong boxing. Ang primitibong hamon, kinakatawan ni Tezcatlipoca ang hilaw at magulong puwersa ng mundo. Ang estilo ni Sendo ay mailap, mabangis at likas, eksaktong kabaligtaran ng siyentipiko at kalkuladong boxing ni Ricardo. Paglabas kay El Diablo, ilang dekada nang ginugol ni Ricardo ang pagiging isang pinong, balahibong ahas, isang halos perpektong nilalang. Ang pulke, ang nakalalasing na inumin na ipinainom kay Quetzalcoatl, ay pwedeng kumatawan sa intoksikasyon ng init ng laban, kahit lamang na si Ricardo sa kalagitnaan ng laban niya kay Warley. Binaliwala niya ang payo ni Bill at nakipagsabayan. Ang matinding karahasan at puwersa ni Sendo ay sadyang dinisenyo upang hilahin si Ricardo pababa mula sa kalangitan at isubsob siya sa putik ng isang totoong suntukan. Si Sendo ang pisikal na puwersang bumabasag sa baluti ng isang Diyos. Hindi niya layuning talunin si Ricardo sa teknikal na boxing. Ang nais niya ay patunayan na si Ricardo ay isa ring tao, isang taong dumudugo. Kung si Sendo ang jaguar, si Ipo naman ang mismong salamin. Ang pangalang Tezcatlipoca ay literal na nangangahulugang umuusok na salamin. Sa mito, ginamit ang salamin upang ipakita kay Quetzalcoatl ang kanyang mga kapintasan at ang tunay niyang mukha. Ang tanong tungkol sa lakas, obsessed si Ricardo sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging malakas. Si Ipo ay tinatanong na ang parehong tanong mula pa noong chapter 1, halos perpektong refleksyon ni Ricardo sa kanyang kabataan. Mayroon si Ipo ng isang dalisay na estilo ng boxing na nagsisilbing tunay na sukatan para sa bawat kalabang kanyang hinaharap. Laban kay Ricardo, hindi hahamunin ni Ipo ang kanyang estado bilang isang Diyos. Sa halip, iiral lamang siya bilang isang taong napakatapat at napakalakas na mapipilit si Ricardo na silipin ang sarili niyang karera at itanong sa sarili, sapat na ba ito? Malamang na itinatakda ni Morikawa ang isang dalawang yugtong deicide, ang pagpatay sa isang Diyos. Ang laban ni Sendo. Si Sendo ang posibleng maging unang tunay na makasugat kay Ricardo na magpipilit sa kanya na isantabi ang kanyang teknikal na estilong feathered serpent at tuluyang yakapin ang kanyang marahas na panig na El Diablo. Sa prosesong ito, nagiging makatao si Ricardo. Pagkatapos nito,
Haharap si Ipo sa isang taong Ricardo sa hinaharap. Wala na ang proteksyon ng kanyang pagkadiyos. Mapipilitan si Ricardo na hanapin ang sagot sa kanyang kalungkutan sa isang dalisay at harapang palitan ng kamao kay Ipo. Para kay Ricardo, ang pagkawala ng kanyang pagkadiyos at ang tuluyang pagkatalo ay maaaring siya pang pinakadakilang tagumpay. Ibig sabihin nito, sa wakas ay may natagpuan siyang taong kayang tumayo sa kaparehong pedestal niya. Pero bago tayo magtapos ay shoutout muna sa ating mga viewers. Patuloy lang pong mag-comment at naitsansang maisama sa susunod nating video. Please like, share, and subscribe. Take care po and God bless.